break sa mga girlfriend ninyo. Hindi maganda yan. Manggagaling sa kanila dapat. You know, in that sense. And even sa mga attire ng mga girlfriend niya. Parang hindi siya komportable din sa napaka-sexy. Mahilig daw si Noynoy sa musika, kaya mahilig din itong manood ng concerts. Pero kahit sa gimikan, pinangangalagaan pa rin niya ang kanilang pangalan. Meron kaming pinuntahan na isang lugar sa Makati. May kasama kami na ayaw pumila, no? Kasi para makapasok ka agad sa loob nung lugar, ano, na pinupuntahan namin. Eh, nung sinabi na dapat mauna na tayo, total, nandyan yung anak ng presidente, hindi niya nagustuhan. Ang sabi niya, kung tayo hindi pipila, makikita ng mga tao yan. Pag nakita ng mga tao yan, hindi maganda. Maging mga kapatid, aminadong simpleng-simple lang si Noynoy, ni walang bisyo maliban sa paninigarilyo. Sa mga panahong walang trabaho, practical shooting at pakikinig sa kanyang CD collection ang kanyang pinagkakaabalahan. Pero ang bonding time niya sa pamangking si Josh at sa iba pang mga pamangkin ang pinakapaborito niyang pastime. Yung prinsipyo na grabe rin na hindi talaga nag-waver, hindi bumibigay. No, sa kanya wala kasing gray area eh. Parang it's either white or black, good or bad. Importante kay Noynoy ang kanyang pamilya, kaya ayaw niyang tumakbo kung hindi rin lang siya suportado ng mga ito. Gaano kahalaga yung pamilya sa inyo? Parang pag nakasama mo, may refuge ka eh. Dito sigurado ko, as is, where is eh. So, parang brings you a sense of peace amidst all of the tumult. You have that period that you are free, you can be relaxed. Bagamat walang sapat na pondo para sa kampanya, buo ang loob ng pamilya Aquino na maitatawid nila ng maayos ang kandidatura ni Noynoy. Diba sa atin yung sa ABS, yung ako ang simula. So I told him, saan ba magsisimula yan kundi sa kapatid mo? Sinabi ko sa kanya, ganito na lang. Alam ko marami akong pending na endorsement, sabi ko. So, hati kayo doon. Sabi ko, half of everything nakikitain ko from now until election day, half sa mga bata, half sa iyo. Isa lang ang tiniyak ng mga pamilya at kaibigan ni Noynoy na hindi dudumisan ni Noynoy ang malinis na pangalang iniwan ng kanyang ama. Siguro pwede na akong pumayag, barilin niyo ako kung may mahanap kayong a tinge of kurakot kinoy. Wala talaga. So, for me, yun ang kaya niyang gawin. Ibalik yung kalinisan and hopefully down the line. Tayo, mga saksing buhay, tayo mga malalapit kay Noy. Na hindi mga agrabyado ng tao to kasi hindi namin siya nakitang agrabyado ng tao kahit na magmula pa nung kami nasa college. He will never do that. He will never take advantage of a person. Naging mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa kandidatura sa pagkapangulo ni Senador Noynoy Aquino. Katunayan, ayon sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS nitong Setyembre, tila may laban nga ang kandidatura ni Noynoy. Sa naturang survey, mahigit 50% ng mga taga-Luzon ay boboto kay Noynoy para maging presidente ng bansa. Napakataas kumpara sa nakuha ng ilang presidentiables. Pero may ilang hindi bilib sa kakayahan at kahandaan ng senador para maging pangulo ng bansa. Isa na rito ang dating kongresistang si Prospero Pichay na nakasama ni Noynoy sa Kamara sa loob ng maraming taon. 9 years kami magkasama sa House of Representatives and Noynoy was not a leader. He was not an exceptional congressman. So kung ikukumpara mo si Noynoy kay Ninoy, talagang malayo. Nandiyan lang talaga yung pangalan, kaya nananalo siya. Plus the fact na wala siyang experience in the executive branch of government. Bagay na kinakatigan ng ilang eksperto sa politika. Sa palagay ko, dapat taasan ng taong bayan ang kanilang hinahanap at hinihiling sa mga kandidato. Ang kanilang dapat na tanungin ay, ano na ang napamunuan mo? Ano na ang nagawa mo? The presidency is hindi ibinibigay ang pagiging Pangulo. It is earned.
Kakibat ng pagtakbo ni Noynoy sa pagkapangulo ang issue kung kaya ba niyang pagkaisahin ang oposisyon. Bukod kina Padaka at Pandillo, nauna na ring naghayag ng suporta kay Noynoy ang isa pang taga-oposisyon na si Senador Ping Lacson. Pero duda ang isang eksperto kung magagawa ito ni Aquino. That's a myth. Hindi mangyayari yan. Na mabubuo niya at mag-giveaway yung mga ibang kandidato sa kanya. Hindi mangyayari yan. Pag tinatanong yung Nacionalista Party kung bakit hindi mag-giveaway si Manny Villar, ang sagot ni Gilbert Rimulya, kami yan lamang eh. Ang nag-giveaway yung nasa huli, hindi yung nasa una. Ikalawa, merong mga samaan ng loob at mga pangyayari nung nakaraan na hindi mapagdudugtong ang ibang kandidato. Nilabas na ni Erap yan. Sabi niya, paano ako sasama sa grupo ni Noynoy? Yung mga civil society groups na sumusuporta sa kanya, yan ang nagpabagsak sa akin sa kapangyarihan. Mahinang-mahina ang Partido Liberal. Maging ang liderato ng Liberal Party, dudang kayang pagkaisahin ni Noynoy ang oposisyon para siya na lamang ang magsilbing unity candidate. Masyado raw hati-hati ang mga grupo ngayon. Kung yung Liberal Party hindi pa niya may-unify, paano niya may-unify? Noon, sapagkat there was only one supposed evil, the dictator, the homegrown dictator Marcos. It was easy to unite the opposition. There is no such thing now. At panahon na raw na lumabas si Noynoy sa anino ng kanyang mga magulang. Dapat ipakilala niya ang sarili niya bilang naiiba dun sa iba pang tinatawag natin na traditional politicians. At ipakilala ang sarili niya na nararapat siya dun sa pagtitiwala ng mga taong nagbigay ng support sa kanya. Ano ba mga gagawin natin pag tayo kilala? Kung duda o blanco pa rin ang marami kay Noynoy, todo suporta naman ang kanyang mga kababayan sa Tarlac sa kanyang kandidatura. Isa ang Barangay Bantog sa mga barangay sa Segunda Distrito ng Tarlac kung saan dating kongresista si Noynoy noon. Ipinagmalaki ni Kapitan Zaldi Navarro sa amin ang mga konkretong daan sa loob ng kanyang barangay. Pati ang silid-aralan na ito na ipinatayo rin daw ng kongresista noon. Galing kay congressman yan. Ayaw ni congressman yun. Para dumilitaw ang pangalan na ayaw niyo. Na nagbibigay siya liin. Sa amin na lang nanggagaling talagang galing naman sa kanya. I'm really still uncomfortable when I talk about my achievements. No? Why should you expect your civil servant or your public servant to do his job? And why should that public servant say, you owe me so much, all of you? That seems to be wrong. Tulad ng kanyang amang si Ninoy, miyembro ng Liberal Party si Noynoy noong siya ay naging kongresista. Naging deputy speaker siya para sa buong Luzon sa panahon ni dating Pangulong Estrada. Pero nang masangkot sa isang malaking kontrobersya si Erap, kabilang si Noynoy na nanawagan para bumaba si Erap sa pwesto. At noong taong 2000, isa siya sa pumirma sa impeachment complaint laban sa dating Pangulo. At nang tumakbo si Noynoy bilang senador noong 2007, nakipag-alyansa ang kanyang partido kay dating Pangulong Erap, bagay na hindi nagugustuhan ng kanyang mga kritiko. Yung sinasabi rin nilang battle between the good and the evil, nung presidente pa si Erap Estrada, sila yung nangunguna para ipakulong si Erap Estrada o plunder. In 2007, saan si Noynoy? Doon sa line-up, sa uno. Nagpataas pa ng kamay ni Erap Estrada. So, I mean, di ba, that's the highest form of hypocrisy. Lahat na nagkasalo sa bayan, hindi ko pa iralin yung gusto ko. Na ito dapat, ito parang yung haka-haka ko. Kailangan talaga maprebahan kung ano nangyari at mapakita na pag may ginawa ka dito sa lipunan na hindi tama, meron ka talaga pupuntahan. Sa mahigit 2 taong pagiging senador, 9 na panukalang batas pa lang ang nailusot niya sa Senado. Katiting lang kumpara sa daan-daang batas na naipasa ng mga veteranong senador. Wala pa siyang naipasang batas eh. Siyempre madaming bills na na-file, madaming magandang intensyon. Pero ang question,
ang pagiging mambabatas ay hindi lamang yung pag-file ng panukalang batas eh. Ang mas malaking pangangailangan ay maipasa mo ito. Hindi ko nag-file ng palibo-libong bill, dahil alam ko naman po hindi mapapasa lahat ng bill. Ayon kay Prospero de Vera, masusubukan ng taong bayan si Noynoy pagdating sa issue ng Hacienda Luisita na pag-aari ng kanilang pamilya. Ang susukatin dito ay ang kanyang pagkaseryoso na maisakatuparan ang batas. Isa si Joseph Kawigan sa mga magtatabas ng tubo sa Hacienda Luisita. Hindi daw siya sumama noon sa pag-strike ng mga kasamahan dahil alam niyang mayamang angkan ang kanyang babanggain. Tiyak daw nagutom din